Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ang aking pong bahagi ngayon ay mula sa aklat ng Levitico, Kabanata 24, talata 1 hanggang 5. Ang mga ilawan. Sinabi ni Yahweh kay Moises, "Iutos mo sa mga Israelita na magdala ng dalisay na langis ng ulibo upang patuloy na magningas ang ilawan. Sa labas ng tabing, sa loob ng tuldang tipanan. Ang mga ilaw na iyon ay sisindihan ni Aaron tuwing hapon at pananatilihing may sindi hanggang umaga. Ito ay tuntuning susundin ninyo habang panahon. Pangangalagaan niya ang mga ilaw na ito na nasa patungang ginto upang panatilihing maningas sa harapan ni Yahweh. Ang sagradong mga tinapay. Magluluto kayo ng 12 tinapay, isang salop ng mainam na harina ang gagamitin sa bawat isa." Amen. Mapagpalang gabi sa ating lahat. Araw. Narito po ang aking daily devotion sa book Levitico chapter 24 verse 6 to 10. Ang mga ito ay ihahanay ng tig-6 sa ibabaw ng mesang ginto. Bawat hanay ay lalagyan ng dalisay na insenso at pagkatapos ay susunugin bilang handog kay Yahweh. Tuwing araw ng pamamahinga, ang tinapay na ito ay ihahandog kay Yahweh. Ito'y gagawin ng bayang Israel sa mahabang panahon. Pagkatapos ihandog ang mga tinapay na iyon, ay ibibigay kay Aaron at sa kanyang mga anak. Kakainin nila iyon sa isang banal na lugar, sapagkat iyon ay inilaan kay Yahweh. Ito ay tuntuning dapat sundin habang panahon. Paglapastangan at kaparusahan. Nang panahong iyon, may isang lalaking pumasok sa kampo ng Israel. Ang ama niya ay isang Ehipsyo at Israelita naman ang kanyang ina, na ang pangalay Silomit, isa sa mga anak ni Dibri, at mula sa lipi ni Dan. Ang anak ng mga ito ay napaaway sa isang tunay na Israelita. Sa kanilang pag-aaway, nagmura siya at nagsalita ng masama laban sa pangalan ni Yahweh. Kaya dinala siya kay Moises. Amen po. Isang mapagpalang buhay pong muli sa ating lahat. Muli niyo po akong samahan sa pang-araw-araw kong gawain mula sa salita ng Diyos. Sinasabi po dito sa ika-24 na kabanata ng Levitico, versikulo 11 hanggang 15. Sa kanilang pag-aaway, nanungayaw siya at nagsalita ng masama laban sa ngalan ng Diyos. Kaya dinala siya kay Moises. Siya ay ipinakulong habang hinihintay ang pasya ni Yahweh. At sinabi ni Yahweh kay Moises, "Ilabas ninyo sa kampamento ang nagtungayaw. Ipatong sa ulo niya ang kamay ng lahat ng nakarinig sa kanya. At pagkatapos ay batuhin siya hanggang mamatay. Sabihin mo sa bayang Israel na magkakasala ang tumungayaw sa kanyang Diyos." Ito po ang mga salita ng Diyos. Salamat po sa Diyos. Amen. Ang aklat ng Levitico, Kabanata 24, versikulo 16 hanggang 19. At ang sabi, "Ang lumapastangan sa pangalan ni Yahweh, maging katutubong Israelita o dayuhan, ay babatuhin ng taong bayan hanggang sa mamatay. Ang sino mang pumatay ng kapwa ay papatayin din. Kung hayop naman ang pinatay niya, papalitan niya iyon. Kapag buhay ang inutang, buhay rin ang kabayaran. Ang makapinsala sa kapwa ay pipinsalain din, tulad ng kanyang ginawa." Ito ang salita ng Diyos. Amen. Our devotion for today is from the book of Leviticus chapter 24, verse 20 to 23. "Bugbog kong bugbog, mata kong mata, ngipin kong ngipin, ayon sa pagkasakit sa tao, ay gayon din ang gagawin sa kanya. At ang pumatay ng isang hayop ay magpapalit, at ang pumatay sa isang tao ay papatayin. Magkakaroon kayo ng isang lamang kautusan sa taga-ibang bayan
na gaya sa tubo ng salupain sapagkat ako ang Panginoon ninyong Diyos. At nagsalita si Moises sa mga anak ni Israel, at siya nga ng lait ay nilabas nila sa kampamento, at siya'y pinagbatuhan ng mga bato, at ginawa ng mga anak ni Israel ayon sa iniutos ng Panginoon kay Moises. This is the word of God. Amen.